bagyong dinaanan natin. Ang totoo, hindi lang ho doon natapos eh. Meron pa hong lumitaw eh. May humirit pa ho, may nagpipito pa. May humabol pa, no, mga kapatid. At ganun din naman yung mga pangyayari na halos lahat ng ano, dahil almost 20 million ho yung nasa lantang mga agrikultura nitong nakaraang bagyo na aanihin na eh. Di ba? Ano na eh, brown na yung kulay, parang ginto na. Ibig sabihin, time for harvest na. Ang problema, inabot, baha. Yung pala, pagka nabasa na yung palay, wala na. Kaya kumbaga sa ano, yung mga naapektuhan, parang ba talaga, maaawa ka talaga kung ilan yung pinuhunan nila. Utang na nga, hindi pa kumita. Paano ngayon yan? No? At gayon din ho, yung mga pagtaas ng iba't ibang mga bilihin at kung ano-ano pa na nagbibigay po ng pasanin at burden po at pagtitiis sa ating mga individual na mamamayan at lalong-lalo na sa mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya ang aking pong topic na ipaglilingkod, The Study of Romans 8:18. Siguro po karamihan familiar sa inyo sa talatang ito. The Study of Romans chapter 8 verse 18. No? Ito po, nung sinulat ni Apostol Pablo, magbibigay lang po ako ng konting historical background. Ito po, nung sinulat niya, siya po ay nanunuluyan sa bahay po ni Gaius. No? At ito po yung sinulat niya during his third missionary journey. Sa Corinth po yung bahay ni Gaius. Sinulat po yan niya ang Book of Romans during his third missionary journey. No? At ito po ay isinulat nung kanyang tagapagsalin. Ang pangalan po si Tercio. No? Minsan nga may nagtanong sa akin na preacher, ang paniniwala niya kasi ang sumulat daw ng Book of Romans, hindi daw si Pablo. Kasi ang binasa niya, akong si Tercio na sumusulat sa inyo at bumabati sa inyo. Sabi ko, ang trabaho ni Tercio, tagapagsali ng sinusulat ni Apostol Pablo, whether it is in oral or copy, kinokopya niya. Tagapagsalin po siya. Pero hindi po siya yung may-ari ng sulat, kung hindi po si Apostol Pablo. Para lang po maliwanagan po tayong lahat. At ito po ay sinulat po niya, ang pagtataya po ng mga Bible scholar at gayon din ng mga iba pa, ay late 55 to 57 AD. No, yun po yung at ang recipient po mga kapatid Jews and Gentiles, na ang layunin po niya ay mapagkaisa dahil meron nga pong division diyan, no? Yung tinatawag nilang racial discrimination, no? Para po magkaroon ng unification between Jews and Gentiles. No, mga kapatid, akin na pong basahin ang naturang talataan. At mamaya po, meron pa akong isang historical background na i-apply with na may kinalaman sa paksaing ito. Ito po ang nakasulat, sabi po, sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 18. Sabi po ni Apostol Pablo, ang recipient po niya, ang kanyang audience, no, sinulat po niya ito, both Jews and Gentiles. Ano po ang sabi niya? Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Babasahin ko po sa NIV, sabi po niya, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will rebuild in us. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang sarap pong namnamin eh. Kasi yan po yung kinaroroonan natin ngayon. Alam nyo, ang bansang Pilipinas, dalawin po talaga ng bagyo. No? Meron na alala ko yung kanta nung dati sa Channel 7. 7,100 islands. May kanta nun sa Channel 7. Kasi po, tayo po napapalibutan ng maraming tubig. Anyong tubig. Ang totoo, hindi naman po talaga 100 islands, so dagdagan pa yan. No, sa ngayon more than 7,100 islands ang sa pag-aaral ngayon ng mga. Dahil tayo po ay napapalibutan ng mga, kaya tayo po dalawin po ng bagyo. Kaya wag niyo pong isipin na yung pipito tapos na meron pa hong mga paparating yan. Wait, there's more. Sabi nga ng mga ano. At kung mapapansin nyo, yung dinaanan po ni Christine
ni Leon, ni Pipito, ni Nika, halos pare-pareho lang. Kaya yung mga nawala na ng bahay noon, hindi na sila natakot eh. Wala nang gigibain eh. Kaya nang dumating, giba na yung bahay namin, sa kalsada na natutulog eh. Wala na kaming buhay na lang. Yun na lang yung meron sila. Eh sa kanila na naman yung bagyo. No? Kumbaga sa ang sabi nga na napanood ko yung AGT, alam niyo yung AGT, yung America's Got Talent, meron kasi naging contestant. Sabi niya, napakagaling mo, lap after lap, kasi comedian eh, lap after lap after. Ito naman, pagsubok, puro pagsubok. Ganun yung nangyari. Itong nakaraan nating mga linggo, no, mga kapatid. At karamihan sa kanila hindi pa ho nakaka-recover until now. Lalo na ho yung mga nawalan po ng bahay. Yung mga nawalan ng andami ho nilang, yung meron 10 hektarya, biruin nyo how many sacks of rice ang mapoproduce ng 10 hectares. At gaano kalaki yung pinuhunan nila na inutang lang nila, ang problema ngayon paano nila babayaran. Diba? Kung ikaw yung lalagay doon sa shoes niya, naku, kasi madali mo lang nasasabi yan kasi wala ka sa sitwasyon ko eh. Diba? Kaya sabi niya ni Apostol Pablo, napapatunayan ko, sabi niya, na ang pagtitiis sa panahong ito, ang tinutukoy niya yung present suffering. Whether what kind of suffering you are facing right at this moment, right at this time, sabi niya, is not worth, hindi karapat-dapat maitumbas saan? Sa kaluwalhatiang sa atin ay mahayag o mahayag sa atin. At mamaya, aalamin natin, ano ba yung kaluwalhatian na yan na mahayag sa bawat mananampalataya na kung saan hindi karapat-dapat maitumbas yung anumang kapighatian o sitwasyon na pagdurusan na meron ka sa panahong kasalukuyang ito na kinakaharap. No, mga kapatid, yan po yung titingnan natin. At sa pag-aaral na ito, mga kapatid, no, I judge. Nagbibigay na po ako bilang hukom. No? Bilang ako po tinitingnan yung pag-aaral na to, yung passage na to, yung verse na ito, na meron po itong new division. Dalawa, bagong division. Yung unang division po, makikita natin in chapter 8:25. Yung binasa natin 8:18 na. Ito po yung 8:25. Ito po kasi yung dahilan. Sabi niya, hindi karapat-dapat maitumbas itong kapighatian na meron tayo ngayon. Saan? Sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ito po yung unang division. Yung chapter 8 verse 25. Datapwat, kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita. Popos ko yung pagbasa. So yung pag-asa pala, na sinabi po ni Apostol Pablo doon sa 8:18, ito yung mga sufferings natin ngayon, yung present suffering natin, not worth it kung ikukumpara doon sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. So sinabi niya ito sa mga mananampalataya lamang po. Kung hindi ka mananampalataya, hindi nakaukol sa iyo ang salitang ito. Kung hindi ka merong personal na pakikipagrelasyon o flawless relationship in Christ, hindi ukol sa iyo to. So sa kanila po nakaukol kasi sila po yung recipients. No, mga kapatid. At yung pagiging recipients, hindi po natatapos sa kanilang panahon lang. Maging sa panahon po natin ngayon. Sapagkat sa panahon po natin ngayon is the same God po yung pinaglilingkuran natin at the same God po ng pinaglilingkuran din nila Apostol Pablo ng panahon nila. Sapagkat ang Diyos po hindi po bound ng panahon. Tayo po bounded. Meron tayong panahon ng pagsilang, meron po tayong panahon ng kamatayan. Para maliwanagan lang natin yon. Sabi niya po rito, ang ganda eh. Tatapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis, yung pala yun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, in 8:18, napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat maitumbas, no? Sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Kaya sabi naman niya rito, yung first division ng topic na ito, ang sabi niya, kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay naman nating may pagtitiis. Ano ba yung hindi natin nakikita na inaasahan natin? Na sinabi ni Apostol Pablo, hindi karapat-dapat na itumbas doon. Yung mga tiising meron tayo ngayon. Whether what kind, no?
of tribulation, no, or hardship we are dealing with right at this moment. Ito po yung ikalawang division. Yung chapter 5, verse 3 to 5 ng Romans, ito po yun. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Alam niyo, nung binabasa ko to, nung inaaral ko to, meron bang kapighatian na nakakagalak? Sa inyong palagay, gusto ko ma-visualize nyo. Meron bang kapighatian na nakakagalak? Yung mga bastard ka lang nga nang nililigawan. Yung iba dyan, dinakakamukom na umiiyak talaga, ang haba. Yung iba pa, yung extreme, nagpapakamatay. Diba? Kaya, iniisip ko, meron bang kapighatiang nakakagalak? Nakakatuwa? Diba? Yun ang iniisip ko eh. Pero, merong reason behind that bakit po nakakagalak. Mamaya po mai-reveal sa atin, mamaya-maya. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nanala lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. So dito pala, yung mga mananampalataya noon, bagamat yung present time nila noon, meron po silang pinipace na tribulation o hardship. Nagagalak sila. Bakit po? Meron pala silang ginagawa nung panahon yun, bagamat meron po silang dinadaan ng mga hardship. Note that statement, meron pala silang ginagawa. At mamaya, alamin natin ano yung ginagawa nila. Bagamat meron silang mga kapighatian o hardship na dinadaanan. At ang sabi sa verse 4, at ang katyagaan, no, ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At last verse in verse 5, at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhay sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sabi po niya, ang liwanag ng sinabi niya, ang pag-asa hindi humihiya. Diba? Ang tanong, ano yung ginagawa nila at pinagtsatsagaan nila samantalang sila in their present time, meron sila po silang kinakaharap na mga pagtitiis o mga hardship, no? Sabi kasi kanina, kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung ganun, matyaga natin itong hinihintay. Ang tanong, ano ba yung nasa reason? Bakit? Kanina sinabi ko, nag-raise ako ng question eh. Meron bang kapighatian na kagalak? Ito po yung sagot. In Hebrews chapter 11 verse 1, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. So yung pala, kumbaga po sa sasakyan, ang reason kung bakit siya tumatakbo, meron pong gasolina. Kasi pag wala na hong gasolina yan, kahit na ano pong pihit mo sa silinyador, hindi ho yan tatakbo. Kumbaga po sa kanila, kaya po sila nagagalak sa mga kapighatian dahil meron pong faith na yung po yung nagiging dahilan kaya po sila nagiging masaya. Bagamat yung present situation nila, meron pong mga tiisin, may mga hardship. Kasi ang sabi rito ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Kapag ka may faith ka pala, whether you're facing a great tribulation, at peace ka, panatag ka. Diba? Yun ang sabi rito Sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So yung mga bagay pala na hindi pa natin nakikita, yung faith po, ang siyang nagiging rason para po ma-visualize natin yun. No? Nakita niyo mga kapatid? Kaya po yung taong may pananampalataya, hindi ho yan nababagabag sa panahon po na meron pong kapighatian o great tribulation. No? Hebrews po yan, mga kapatid. Babasa uli ako sa Hebrews. Ngayon po, kung mapapansin nyo, Romans and Hebrews. Alam nyo ang Hebrews po, mga kapatid, yung iba, nung una ang paniniwala nila, sumulat po si Apostol Pablo.
Pero pag binasa niyo po yung Hebrews, wala pong nakalagay kung sino yung sumulat. Wala pong, hindi kagaya ng Book of Romans, sinabi niya si Pablo, ako may-ari ng sulat na to. Same din in Colossians and Ephesians. Nung araw, ang paniniwala nila si Paul. Pero nung latter times, nung huling panahon, ang pinagpipilian nila, dalawa na lang. Si Apollos at saka si Bernabe. Kasi kung titingnan niyo po ang Book of Hebrews, ang sumulat, maalam sa usapin tungkol po sa mga lihitimong mga Hudyo. Halimbawa po, yung tabernacle ang pinag-uusapan dyan priesthood. Yun yung mga nakasulat, tabernacle, priesthood, may kinalaman lahat sa mga kahudyoan. So ibig sabihin, ang sumulat nito, maaari isang Levita na sila po yung binibigyan ng karapatan para maging pari o priest. Huwag po natin kalilimutan si Bernabe po, ang lahi po niya Levita. Siya po yung kauna-unahang nagbenta in the Book of Acts ng ari-arian para po ilagay sa paanan ng mga apostol. Sapagkat nung nag-spread na po ang iglesia noon, yung iba po hindi na ho bumalik sa kanilang pinanggalingan lupain. Siyempre, alam nyo, pag nagbabakasyon kayo, ang dinadala mo lang na pera, yung eksakto lang doon sa gaano kakatagal mananatili sa lugar ng babakasyonan mo. Tama po ba? Lumagpas sila, nag-extend. Ang host po, ang Jerusalem. Sila yung host Ang ginawa ko ni Bernabe, nagbenta po siya ng ari-arian para po ipamahagi ayon sa pangangailangan o pagkain ng bawat isa. Kaya ito po si Bernabe, bukod sa Levita siya, when it comes to finances, may sinasabi siya. No? At saka Levita siya, alam niyo ho, ang ano ng mga priest. Kaya sa akin palagay, siya po No, mga kapatid. Ito po ang sabi in Hebrews chapter 10:19. Patuloy. Kanina nag-iwan ako ng tanong, ano yung ginagawa nila? Samantalang sila'y nagtitiis. Kasi ang iba, ang alam lang, yung nasa mind lang, nasa visualize lang. Nagtitiis, may pananampalataya. Liwanagin natin yan. Mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Alam mo ninyo, nung Old Testament, meron hong tinatawag na tabernakulo at yung tabernakulo pong yan, movable tent po yan. Yun po yung nire-refer dito ng sumulat. At yung tabernacle na po yan, yung unang bahagi, ang tawagin po nila dakong banal, place of the holy place. At ang mga pumapasok dyan, mga regular priests. Halimbawa, tungkol sa gumaling ka na sa ketong mo, maghahandog ng paglilinis ng ketong. Sila yung mga naghahandog dyan ng mga handog. Pero yung dakong susunod na tabing, kung tawaging kabanal-banalang dako, yung holy of the holy place, isa lang po yung priest na pwedeng pumasok doon, isang pari lang sa mababaw na Tagalog. Yun po yung high priest na nung panahon nila Moises, yung po si Aaron. Once a year, para po tubusin ang kasalanan ng mga tao po sa buong kalahian ng bayang Israel. So yun po yung dito'y binabanggit niya. No? Verse 20, sa pamamagitan ng daang bago. So hindi na po yung lumang daan. Hindi na po yung dating daan. Kasi daang bago na Tama? Kasi meron ng lumang daan, may dating daan. Sabi po, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, meron palang buhay na itinalaga sa atin. No? Sa pamamagitan ng tabing. Kasi nung dati, ang partition lang po niya, yung dakong banal, at saka yung kabanal-banalang dako, tabing lang po. Kasi movable tent pa ho yan nung dati. Hindi nung kagaya nung panahon ni Moises, ginawa na hong templo. Struktura na po, stone, magaganda na. No, mga kapatid. Kaya sabi niya ro, sa makatwid bagay, sa kanyang laman. Verse 21, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. No? Ang tinutukoy po dakilang saserdote, si Kristo po yun, ang ating Panginoong Yesus. Verse 22, tayo'y magsilapit na may tapat na puso. Ito pong ginagawa natin sa araw pong ito po yung paglapit sa Kanya. No? Kaya sabi niya, present yourself as a holy and living sacrifice. Ito pong ginagawa natin ay pagpe-present po ng ating mga sarili sa Kanya. No?
Na tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya sa ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Verse 23, na ating ingatang matibay ang ating pagkakakilala at pag-asa upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ito po yung problema ng karamihan ng mananampalataya pag nagkaroon ng pag-aalinlangan. Doubt. No, ibig sabihin doubt. Kaya sabi niya yung verse, tatalon ako ng konti i-advance ko 23 yung huli binasa ko. Tatalong lang ako ng 25. Alam niyo na siguro laman ng 25. Na wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Paposto po muna. Nung araw pala, nung sinulat yan ni Paul, mga kapatid, ang tinutukoy niyang ginagawa nila noon na may katyagaan, bagamat sila ay they are facing lots of hardships, lots of tribulation, no? Lots of persecution. Alam niyo, itong Book of Romans, sinulat po, early 63 to 64 AD. Gusto ko lang ma-visualize nyo, dudugtungan ko to At ito po, nung panahong ito isinulat, yung Romans at saka yung Hebrews, ang emperor na nagre-reign po mga kapatid is Emperor Nero. Siya po naghari, nagsimula po ng 54 to 68 AD. Sinulat po yung Roman letters na 55 to 57. Covered po ang nagre-reign po na emperor na si Nero. Sinulat po yung Book of Hebrews, ang nagre-reign pa rin si Nero. Nakuha niya po? Kasi ang Book of Hebrews, early 63 to 64 AD. Yung Book of Romans, yung pinag-aaralan natin, sinulat po 55 to 57 AD. So ang kalahat-lahatan, ang nagro-rule na empire, no, ay wala pong iba kundi si Emperor Nero. Mamaya po magbibigay pa ako ng historical background. Sabi niya, wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. May itatanong po ako sa inyo mga kapatid. Yung po bang salitang wag pababayaan ang pagkakatipon, utos o hindi? Sa inyong palagay, utos o hindi? Wag natin pababayaan ang pagkakatipon. Utos o hindi? Utos. Nasaan yung pag-utos? No? Nagaya ng ugali ng iba. Panahon pa pala nila, meron na pala mga kapatid no sa pananampalataya. Ang sabi niya, gaya ng ugalan ng iba. Naging habit na. As the manner of some, sabi po in English translation, as the manner of some, they forsake the worship assembly. Binababayaan nila. As the manner of some. Ibig sabihin, bagamat sila nasa pagtitiis, ito yung kanina sinasabi ko, gumagawa sila, meron silang pinagtsatsaga ang ginagawa, at yung po yung pagkakatipon. Mamaya, alamin natin bakit. Anong kinalaman ito sa mga sulat na ito? Kasi po, ang pag-aaral po ng Biblia, kinakailangan mapunta ka bilang ikaw yung nasa panahon noon. Parang yung flying book, yung super book, kung napanood nyo, yung cartoons noon. Yung pupunta kayo sa panahon nila, mabivisualize mo, ay ito pala nangyayari noon. It comes to life. Dahil doon nagta-travel sila through time, parang ano yan yung cartoons na yun. Kaya tuwang-tuwa ako pag naalala ko yun, yan ang nire-relate ko rito. Kasi pag hindi mo na maintindihan yung sulat, dapat alam mo yung historical background para malaman mo bakit sinabi yun. No? Gaya ng ugali ng iba na pinabayaan na talaga. At sabi niya, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalong-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. No? Lalong-lalo na kung namamalas ninyong nalalapit na ang araw. Ang tanong, aling araw yun? Ano po ba ang meron sa pagkakatipon? Nasabi po, mag-aralan sa isa't isa. Meron pa ho. Verse 24. Kaya inuno ko yung 25 Kaya ba ka-importante yung pagkakatipon na yan? Kasi sabi ng iba, hindi naman okay yan. Okay na hindi ka makadalo. Ito yung 24. Sabi niya, tayo yung mga tinginan upang tayo yung mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Diyan po kasi pag nalaman yung sitwasyon mo kapatid, parang ito example ko na in our latter time sa panahon natin kapatid.
Nasa Lagtapo ko, yung 10 hektarya ko, lahat na wash out, walang na ano. Mahahawa ka, gagawa ka ngayon ng little effort para mapag-amo yung ano niya. Doon po nauudyok yung pag-ibig sa isa't isa. Kaya po napakahalaga nitong pagkakatipon mga kapatid. Nakakalungkot lang minsan pagka patapos na, makikipagkamay ka na, yung mga nasa likod na wala na, nasa labas na lahat. Kasi paano tayo mauudyokan sa pag-ibig sa isa't isa if wala tayong bonding? Tama? Naalala niyo po yung ano, yung ihawan? Ang ihawan po, pagka hindi po magkakasama yung mga uling sa isa't isa, subukan yung paghiwalayin. Paghiwa-hiwalay niyo kung makakaluto ng barbecue o kaya ng inihaw na bangus. Sa inyong palagay. Ibig sabihin, napaka-importante nitong pagkakatipon na to. Kasi dito napapagtibay tayo sa pamamagitan ng aral na ating pinagsasalu-saluhan. At gayon din, dito po nauudyokan po ng pag-ibig ang isa't isa through our bond, sa bonding natin. Kaya sana po, pagka tapos na yung pagsamba, makipagband naman tayo para maudyokan tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Malaman ano sitwasyon, ano kapatid, ganito, kumusta buhay. Diba? Nung araw pa sinasabi na to nila Brother Jim Paterbo. Hindi lang po ngayon. Nung araw pa sinasabi na to ni Brother J.R. Tibayan. Kasi minsan nung nasa Menlo pa tayo, pag ano, nakita ko sila nung kakamayan ko sana, pag ando doon eh. Paano mo pa makahabol eh? Nakababa na. Ito yung nagiging kulang. Kumbaga po sa isang putahe, halimbawa tinulang manok. Pag may naging kulang diyan, at siyempre ang pangunahing ingredients manok, kaya nga tinawag na tinulang manok, di ba? No, ibig sabihin, pag may na walang sangkap diyan kahit isa lang, magiging lesson na yung ano niyan, yung putahe na yan kasi may kinulang eh. Same din sa sinasabi ko. Kapag ka tayo po hindi nagkaroon ng bond sa isa't isa, paano tayo mauudyo ka ng pag-ibig sa isa't isa? Eh doon po sinasagawa yun, mga kapatid ko. Ito po mga kapatid, punta ako doon sa historical background ha. Emperor Nero reigned during 54 to 68 AD. At saan po kilala si Nero? Kilala po siya kung kayo po mahilig sa, akong paborito ko kasi nung nag-aaral pa ako ng high school world history. Kilala po siya sa nangyari pong napakalaking fire na nangyari po sa Roma. Na yung kanilang Kapitolyo ay halos nawasak po. Ito po'y tumagal 6 days. Napakamalagablab na po at nag-result to millions homeless Roman citizen. Gusto kong ma-imagine nyo yan. At ang sinisisi ng mga si Nero. Kasi siya rin po yung behind, nasa likod ng rason kung ba't nagkaroon po ng napaka malagablab na apoy na tumagal ng 6 na araw na nag-result sa napakarami milyon na citizen po ng Roma na nawalan po ng bahay tira. No? At siya po yung last o final emperor ng Claudian dynasty. Kung are you familiar with that historical events in world history? Siya po yung last heir o tagapagmana ni Claudius, no? At nung panahon po niya, diyan po siya kilalang-kilala yung fire na nangyari po sa Roma. At wala po siyang mapaghanapan ng sisi noon, no? Hindi naman niya pwedeng ituro sa sarili niya para magkaroon po ng scapegoat. Ang sinisi niya, ang may gawa niya mga Kristiyano. Eto na po, doon na po pumasok yan. Bakit po niya sinabi yan? Pag nakakita po sila ng mga Kristiyano, hinuhuli nila yan. Kasi sa kanila po, sino po yung tinuro, scapegoat. Yan ang suspect, yan ang may kasalanan. Eh nung panahon nila, mga kapatid ko, ang kanilang sinasamba, puro Diyos-Diyosan. Ang dami nilang mga gods. Noong panahon na yon, meron na silang gods of the sea, Poseidon. No? Gods of sa kalaliman, si Hades. Meron naman silang gods na nakatira po sa Olympia, ang pinakahari po si Zeus. God of fertility, si Aphrodite. Ang dami nilang gods. No, mga kapatid. Kaya kakaiba, ito lang mga Kristiyano ang sinasamba, ang kinikilala na hari, si Jesus. Kumbaga sa hindi na-align sa kanilang mga paniniwalang pangkaraniwan na kung panahon ng majority na pinaniniwalaan, kaya doon po pinunta sisi. Ngayon po, lahat na nakikita, kaya nung araw, hindi mo pwedeng ipagsigawan, I am a Christian. Ngayon, nalalakas ang loob eh.
Kristiyano ako. Anong araw, pag sinabi mong Kristiyano, huli ka, patay ka. Di mo masasabi yan. Kaya nung araw, kung mapapansin nyo, pag nagbabasa kayo ng libro, bakit ginagawa nila ang pagsamba, ang pagkakatipong gabi? Di ba nyo natataka kayo? Bakit sa ikatlong grado? Nahulog nga si Eutico, kilala nyo si Eutico, yung the book of Acts, nag-sermon si Pablo, ang haba eh. Kaya mahirap yung natutulog yung sermon. Nahulog si Eutico, pagbagsak, patay. No, binuhay po 'yun ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. No? Bakit? Kasi pag nagkakatipon sila noon, hinuhuli. Sila po yung ina-arrest kasi sa kanila po binunton yung sisi. Ito may kagagawa ng sunog eh, galit na galit yung mga ano. Pero mo daming nawala ng bahay at ari-arian dahil ng sunog. Sabi nga ng mga kasabihan ng ito, gibalit daw mabagyo. Huwag lang daw masunugan kasi wash out. Wash out talagang matitira. Malas-malas mo pagka hindi ka pa nakaalis doon sa bahay, barbecue ka din sa loob ng bahay, yung masuffocate ka ng usok. Di ba nakakasuffocate yan mga kapatid? Yun ang dahilan. Kaya yung manner of some, sabi niya, gaya ng ugali ng iba. Kasi ina-arrest na sila. At alam niyo po, ito pong ewan ko lang kung maano nyo to. Dahil galit na galit po ang mga Roman citizen noon dahil sa sunog na 6 na araw noong July 30, 64 AD, noong panahon na yon. Ang ginawa nila, alam mo yung mga Romano, mahilig sa entertainment. Yung mga nahuhuling Kristiyano, huli. Ang ginagawa nila, meron po silang tinatawag na amphitheater noon. Tapos meron din po silang tinatawag na Colosseum nung panahon po na nag-reign to. Mahilig po ang mga Romano sa entertainment. So ang entertainment nila ganito. Ginagawa po nilang human torch ang mga tao na sinusunog nila ng buhay. Imagine niyo, ginagawa po sinusunog ng buhay ang mga Kristiyano. Kaya ngayon yung mga napapanood nyo sa TV, sigaw ng sigaw, I'm Christian, I'm a born again. Gawin mo nga yan ang panahon na yan no doon. Ewan ko lang kung ewan ko lang. Tapos yung iba, ang ginagawa pag sa arena, yung Colosseum, kung tawagin nila arena, gladiator fight unto death. Yung isa pang pinaka-worst na senaryo na panood ko rito sa dokumentaryo, maglalagay sila ng mga Kristiyanong nahuli nila doon. Magpapakawala sila yung mga leon, hindi nila papakainin ng 2 to 3 weeks. Eh siyempre gutom na gutom yun. Eh ang mga leon po, ano po yan eh, carnivorous at saka ang kinakain nila buhay. Buhay na karne. Kaya nga hunting yung kanilang ginagawa eh. Pag napanood na ng mga Romano yun na pinagwawaray-waray na yung mga Kristiyano, nagtatalsikan na yung dugo, alam niyo mga Romano noon, ganado-ganado kumain. Hindi pero to, basahin nyo sa Wikipedia. Yun yung sitwasyon nila. Noong panahon na yun. Imagine nyo, tapos tayo ang sitwasyon natin ngayon, ba't di ka sumamba? Pasintabi po. Kasi may reunion kami. Minsan na lang kami magkita-kita magkakapamilya. Kasi ang linggo po talaga sa panahon natin ngayon, in our time, yung linggo po, family day. Magbe-beach, magre-resort. Sila po, ang tindi. Kaya ito ang hirap i-apply sa panahon natin. Alam niyo kung bakit? Ito yung panahon nila. Gagawin kasi ang isa pang style yan, gusto niyo pasayahin si Emperor Nero. Yung mga Kristiyanong nahuli nila sa kulungan, sinusunog nila ng buhay. Pag napinapanood ni Nero yun, ang saya na niya. Dire mo, unti-unti susunugin ka. Burn alive ka. Ganun po si Nero. Imagine niyo, yun po yung dahilan. Kaya sabi, gaya ng ugali ng iba, kaya pala pinababayaan nila to. Takot sila rito. Yung kamatayan sa laman. Yung inuusig ka, matinding persecution yan. Tapos ngayon tayo, batay din sumasamba. Ang bababaw ng dahilan. Parang, pagtatabihin mo, eto tayo ngayon, eto sila noon, parang hindi awkward pag compare ang isa't isa. Mas matindi yung kanila. Yung proud, Christian ako eh. Sila nung araw, di nila masabing Christian sila eh. Kung hindi matindi-tindi at marugdob yung pananampalataya mo. Hinuhuli yan. Kaya noon dati pag nagkakatipon, pinapasok sila. Hinuhuli sila. Nasa pagsamba na, hinuhuli pa sa assembly. Kinakaladkad. Yan ang isa sa trabaho ni Apostol Pablo na sa chapter 9. Hinuhuli po niya ang sinumang nasa daan, yung nasa way, upang madali niyang gapos, maging ito'y lalaki o babae. Kaya kung ilalagay mo sa panahon natin ngayon, parang ang hirap.
Hindi comparable. Kasi ang bababaw na rason natin ngayon eh. Compare sa rason nila. Compare sa tunay na biblical facts na meron sila noon, kumpara natin sa panahon natin ngayon. No, mga kapatid. Sana po. At nung panahon na naupo siya, ang historical background, ang ginawa kagad niya, sinisi niya sa Roma, sa mga Kristiyano ang pagkasunog noon, at doon po nagpasimula. Nero started persecution of Christians in Rome. Yun po yung historical background. Nagpasimula na po. Masidhi, marubdob na pag-uusig. Biruin yun yan. O kaya hindi ka dadami, kukunti ka noon. Takot ka mamatay eh. Diba? Eh, naalala ko tuloy yung sinabi ni Duterte. Takot ka mamatay. Wala. Hindi obra. No, mga kapatid. Kaya, gano'n na lamang po yan. Kaya, yung isang sulat po ni Paul in 2 Thessalonians, sabi niya kasi ron huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Lalong-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ano po ba yun? In 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, ito po. Ngayon, sabi po ni Apostol Pablo, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tinutukoy palang day of approaching, yung nalalapit na, nung panahon pa nila sinasabi na yung pagparito ng Panginoon. Noon pa, sinasabi na malapit na. Yun ang ina-anticipate nila. Yun ang hinihintay nila. Tapos, sabi niya pa, yung sumunod, yung mga last na salita niya, at, pansinin niyo ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Magkaano pala yun? Isang unit. Kaya yung sinabi ng 10:25 ng Hebrews, the same din ang sinasabit ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. No, mga kapatid. At ang ating pagkakatipon sa Kanya. Ang pansinin niyo po yung emphasis. Whether you are facing persecution, hardship, anumang uri ng pagtitiis yan, ang sabi niya, malapit na yung pagparito ng Panginoon. Pinapakiusap ko sa inyo yan, sabi niya sa mga mananampalataya. At, hindi lang yun, ang ating pagkakatipon sa Kanya. Di ba bawat boxing meron tinatawag na may tawag dyan yung mga unang laban, ang tawag doon supporting event. Pero meron po sa laban na yun na tinatawag na main event. Yun yung pinakapangunahin na binayaran nilang malaking ticket. No? Ano po ba yung main event na meron sa pagkakatipon? Bakit ang tindi ng pagsasabi na huwag pababayaan? Utos eh. Ito po. Magbigay tayo ng isang napakagandang ehemplo. Si Paul po sa kanyang missionary journey. No? In Acts chapter 2:20 verse 5 to verse 7. This man went first. Meron daw mga lalaking nauna doon. Ahead of Paul, naunang kay Apostol Pablo. They waited for us in the city of Troas. Verse 6. We sailed from city of Philippi after the feast of unleavened bread. We met this man in Troas 5 days. Pansinin nyo hinintay si Pablo ng mga lalaking ito. Sila yung nauna doon, no, sa Troas. At na-meet nila itong mga lalaking ito, si Paul, 5 days. So ang tagal po nang inintay nila. 5 days pa. At hindi lang doon naputol 5 days later and stayed there 7 days. So matagal. Bakit po? Ano ba yung ina-anticipate nila? Verse 7. Siyempre po, ano po ang susunod sa 7th day? Sa kalendaryo po, 7th day, Sabado. Tama? Ano yung susunod sa Sabado? Pag natapos yung Sabado, ito na. Chapter 20 verse 7. On Sunday, we all met. Pagkakatipon to, we all met together to eat the Lord's Supper. Yung dulang ng Panginoon. Yung pala ang main event.
Di ba sa pagkakatipon may singing, may pagtuturo, may pag-aaralan, may Bible study, may message. No, mga kapatid, pero ito pinaka main event, yung dulang ng Panginoon, no? Paul talked to the group because he was planning to leave the next day. He continued talking until midnight. Dito nga po, pag binasa niyo yung mga susunod na verse, dito po nahulog si Eutico. Nangangaral si Apostol Pablo, tinulugan. Yun, patay. Ito ba yung sunod niyo po yung verse? Pansinin niyo, in-anticipate nila, naghintay sila doon for 7 days. So napaka-importante pala ng worship assembly. Bakit? Merong main event doon eh. Ano yung main event? Yung Lord's Supper, yung Lord's Table, yung dulang ng Panginoon. No? Kung tingnan niyo po sa unang Korinto 11:23, sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing sa ipagkanuloy dumampot ng tinapay. Alam niyo po ito, real talk. Ang araw po ng isang linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado. Lunes hanggang Sabado, wala pong binanggit ang Biblia na doon kayo magbe-bread baking. Meron ka ba binanggit? Tuwing unang araw lang po ng Sunday. At yung pag-bread breaking, hindi po 24 hours. Minuto lang po ito, di ba? Pag ipanalangin mo, i-distribute, minuto lang ito eh. Tama ho ba mga kapatid? Hindi po kagaya ng Old Testament na yung pamamahinga, binubuo talaga, kailangan lumubog na araw. Taka daw magkakaroon ng dayan. Ito napaka-kaili lang mga kapatid. Ito yung pinaka-main event. At siya yung makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Pansinin niyo po yung sinabi, gawin ninyo ito. Yung kanina, huwag pababayaan ng pagkakatipon, ay yung salitang gawin ninyo ito. Ano mas matindi? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So yung pag-alaala sa Panginoon, hindi yung naisip mo lang. Kasi meron ako nakakausap na ganyan na kapatid eh. Ba't di ka na sumasambit? Hindi ka mawawala sa isip ko yung Panginoon. So ito pala, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang pag-alaala pala sa Panginoon, ito. Yung dulang ng Panginoon, yung meron tinapay na walang libadura, yung merong katas ng ubas. So it's alive. Yan po yung isang malaking pandaraya ni Satanas sa utak natin. Yung sabihin natin, di naalala ko naman yung Panginoon. Ang pag-alaala sa Panginoon, ito. Sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tapos sinabi niya yung 25, gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon. At sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. The same din po yung sinabi niya, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. So paano pala pag-alaala sa Panginoon? Yung pag naisip mo lang? Hindi pala yun. Ang pag-alaala pala sa Panginoon, itong dulang ng Panginoon. Na kailan lang nangyayari sa biblical na pagtuturo? Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Kaya nga, 7 araw pa nag-stay sila roon. Na-meet po ni Apostol Pablo yung mga lalaki naghihintay sa kanya sa Troas. Nagbiyahe sila for 5 days. Mula po sila sa Philippi. They stayed there 7 days. Ang ina-anticipate nila yung worship assembly ng Sunday, ng unang araw. Kasi doon po ginagawa ang dulang ng Panginoon tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang sabi niya in 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Ipopost ko lang gaano ka-importante ang kamatayan ng Panginoon sa inyong palagay mga kapatid. Alam ko, tinuro na ito ng mga ibang mga tagapagturo. Ang kamatayan ng Panginoon ay yung pinakamalaking biyaya sa sangkatauhan. Bakit? Through His death, burial, and resurrection, nagkaroon po ng kapatawaran ng kasalanan. The remission of sin. Diba? Doon po natin, kaya ito po yung ebanghelyo, yung mabuting balita. Yung dapat ikaw yung mamatay, meron nang namatay para sa iyo. Kasi sino ba nagkasala? Di ba tayo? So tayo po yung entitled para mamatay. Kaya nga po mabuting balita, meron nang namatay para sa iyo. At yung namatay, yung po yung walang kasalanan. Kaya napakaganda pag ginagawa natin yung bread breaking, dapat yan ang naisip natin. Mabuting balita, merong namatay para sa akin.
na dapat ako yung mamatay dahil ako yung nagkasala. Yun yung mabuting balita. Yun yung inihahayag natin. Ang tanong niyan, hanggang sa dumating siya. So ang finish line niya mga kapatid, hanggang. Kaya di ba sabi, lalong-lalo na kung inyong namamalas na naralapit na ang araw. Hanggang sa dumating siya. Kaya yung kanta ng Katoliko na araw, naaalala ko pa. Hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Di ba? Kaya kung titingnan nyo yung mga kapatid, napaka-importante nung ano na yan. At ang last, no? Kasi 50 minutes na po ako nagsasalita. Ito na po yung last, mga kapatid, na gusto kong basahin. Kasi sabi kanina, nung 8:18, no? Yung kaluwalhati ang mahayag, hindi karapat-dapat maitumbas. Ano po yun? Ito po, in 1 Thessalonians 4:13 patuloy. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa natutulog. Ang tinutukoy pong natutulog dito, yung patay. Nakuha niyo po? Tungkol sa natutulog upang wag kayong mga lumbay gaya ng iba na walang pag-asa. Kasi may paniniwala noon na kapag ka namatay ka, tapos na. Kaya sabi po in the book of Isaiah, kumain at uminom sapagkat bukas tayo mamamatay. Meron pong paniniwala ang iba nung panahon noon, pag namatay, wala na. There's no life after death. Pero hindi ganoon ang totoo. Kaya sabi ni Pablo, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa natutulog, yung mga patay, upang kayo wag mga lumbay gaya ng iba na walang pag-asa. Kasi di ba yun yung kanyang binibigyan ng emphasis, ang katyagaan gumagawa ng pag-asa. At ang pag-asaan niya, hindi humihiya. Ito na po yun, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, gayon din naman ang natutulog kay Jesus, pansinin niyo po, ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Yung palang mga namatay, no, na mga kamag-anak nila doon, ng mga mananampalataya nung araw, na dahil po sa pag-uusig ng Roman Empire, dinadala po sila, entertainment, ginagawang human torch, pinaglalaban po sa gladiator until to death, fight to death. Tapos pinapakain sa mga mababangis na hayop. Yun yung entertainment nila. Sabi niya, yung mga namatay na yun, dadalhin ng Diyos kasama ni Kristo. Kaya totoo pala yung sinasabing they will be in God in paradise. Parang ganun, something na nabasa ko. No? Dadalhin ng Diyos na kasama niya. No? Sapagkat ito'y sinasabi namin, verse 15, sa nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa natutulog. Sila pala una. Kasi dadalhin ng Diyos kasama ni Kristo. Na? Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay, so ang finish line dalawa lang. Una, kamatayan, physical death. Pagka ikaw, physical death ka sa panahon nila, dadalhin ka ng Diyos kasama ni Kristo. Sila ang nauuna. Nakuha niyo po? Tapos sabi niya, kung magkagayon tayo na nga bubuhay na natitira, pagparito ng Panginoon, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang una, nasa sa Panginoon yung mga namatay, dadalhin ng Diyos kasama ng Panginoon. Kaya sabi sa 18, yung last verse, kaya't mga aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito na po, doon tayo dapat mag-aliwan. Yun yung sinabi ni Pablo, yung pagtitiis sa kapanahong ito, hindi karapat dapat na itumbas sa kaluwalhatian sa atin mahayag. Ano po yung kaluwalhatian niya? Yung makakasama natin ng Panginoon sa langit. Yung heaven. Sa Panginoon tayo yung manglilikha sa atin. Magpakailan-kailanman. Kaya sabi niya in 2 Corinthians 4:17, sapagkat ang aming magaang, light lang daw, magaang. Sapagkat ang aming magaang kapighatian nasa isang sandali lamang. Bakit po? Halimbawa, ang buhay mo rito, ang lifespan mo, 13 lang. Meron mga namamatay, 1 year old pa lang. Iba, hindi pa na ipapangalan, naagas na eh. Yun ang kukunan. Kung ang lifespan mo rito, maikli lang, sabihin mo nang umabot ka ng 100, mahaba na ba yun? Compare to everlasting.
Huwag niyong kalilimutan, may everlasting punishment in hell. May everlasting din yun. So, ibig sabihin, ito, magaang lang. Bakit? Sandali lang eh. Diba? Parang kailan lang nga kasama natin yung mga iba nating mga kapatid rito, si Tata Bert. Oh, parang kailan lang, di ba? Maikli lang, kaya sabi, ang aming magaang kapighatian, nasa isang sandali lamang. Hindi ko yan matagal eh. Sabi nga nila, lilipas din. Tingnan mo nga pag birthday mo ngayon, bukas hindi mo na birthday. Di ba? Lilipas din. Same din yan. No? Na siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhati ang walang hanggan. Yung pala yung makapiling mo yung Diyos sa langit. Kaluwalhati ang walang hanggan yun. Bakit? Ito na po yung scenario. Last. Nababasahin ko pa. In the Book of Revelation, huwag niyo nakalilimutan sa Book of Revelation, Roman Empire pa rin po ang nagre-reign. Ito po. Ang scenario sa langit, kasi nung sinulat po ito, nasa espiritu po siya. Nakita niya po yung langit. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako. Ang tinutukoy niya yung mga natatakan 10444. Sa bawat 12 angka ng bayan po ng Israel. Pagkatapos ng mga bagay nito, tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. So unnumbered, napakarami. Na mula sa bawat bansa at lahat ng angkan at ng mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. So ang senaryo po sa langit na. Kuha niyo po ito na yung last. Na nadaramtan ng mapuputing damit at mga may palma sa kanilang mga kamay. So nakaharap po sa trono ng Diyos sa langit. 7:13, fast forward natin, meron pong isang matanda ro nagtanong sa kanya. 7:13, sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. Nagsabi kay Apostol Juan. Ang mga ito na nadadaramtam ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? Sino-sino at saan nagsipanggaling? Dalawa yung tanong eh. Sino-sino ba yan? At saan nagsipanggaling? Ito po, sabi ni Juan sa verse 14, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, para sagutin yung dalawang tanong ibinangon. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling saan? Malaking kapighatian. Iyon po yung sinasabi sa 8:18, napapatunayan ko sa panahong ito. Ang pagtitiis natin, hindi karapat dapat na itumbas sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Ito po yung nakaharap na sila sa laang, sa harapan ng luklukan ng kordero at ng Diyos. No? Ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapighatian. Saan po galing? Nasagot pa yung unang tanong. In great tribulation. Kasi inuusig sila nito, Roman Empire. Yung iba dyan, mga pinutulan ng ulo, sinunog ng buhay, pinakain ng sa mga mababangis na hayop. At, ito po yung pangalawang tanong na sagot, sino-sino yan? At, nangaghugas ng kanilang mga damit na pinaputi ng dugo ng kordero. Sino po ito? Ito po yung mga taong dumaan po sa proseso ng Santo Bautismo na yun ang sumisibulo sa paghuhugas ng dugo ng kordero. Yung pagtanggap mo sa iyong kasalanan at pagtanggap mo sa Panginoon bilang iyong Panginoon, bilang iyong hari. Yung pagsusuko mong total ng iyong sarili sa Kanya. Kaya masasabi ko itong gawain pagkakatipong pagsamba mga kapatid. This is a little bit taste of heaven here on earth. Ito po yung asin ng langit. Kasi po, ang gagawin nating major activity, tingnan nyo po kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi. Major activity in heaven, ito po sagot. Maglilingkod tayo sa Kanya araw at gabi. Pansinin nyo, yung pagkakatipo natin, 2 oras lang, naiinip pa yung iba. Ang gagawin pala natin dun, paglilingkuran natin, ito yung English translation, Contemporary English version, ang sabi mo po dito sa 7:15 Revelation, and so they stand before the throne of God and worship Him in His temple day and night. 24 hours, day and night. Tapos dito, 2 oras pa lang, 55 minutes na pala ako. Kaya dito po, tatapusin ko na mga kapatid. Ito po, sabi ko sa inyo, major activity natin sa langit. Kaya ito pong gawain pagkakatipong pagsamba. This is a little bit taste of heaven here on earth. At alam niyo po mga kapatid, kung naalala po ninyo si Job, when Job had everything, siya po yung pinakamayaman ng panahon niya, he worshiped God. When Job lost
everything, he also worship God. Ang ganda ng kwento niya, no? Wala na siya. Ginapagalitan na siya ng asawa niya. I-Diyos mo na yung Diyos. Ano sabi niya ni Job? Nagsasalita kang gaya ng hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi na masama? Kaya ang sabi po, worship isn't about your circumstances. Yung pagsamba daw hindi ayon sa iyong sirkumstansya. Kaya wala kang pera, wala kang trabaho. Kaya mamimili ka eh. Oh, reunion, pagsamba. Boracay, natapat Boracay. Linggo, nagkayayahan. O pagsamba. No, worship isn't about our circumstances. It's about who God is. Ang pagsamba daw ay tungkol sa kung sino ang Diyos. Ang tanong, ang Diyos ba karapat dapat sambahin natin? Yan ang iiwan ko sa inyong katanungan na matutuklasan natin sa ating mga physical na action tuwing unang araw ng Sunday. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat.